Lord, bayan mo sa tanan. Kung panalangin ka na to, siya ka rin ay magkakata ka na itong kasya, o kung Ginoo ka rin ay magtubag sa atong mga paghinangan. Ang atong katuyuan sa pag-alagad sa Ginoo, ang tumong sa pag-alagad sa Ginoo, o ang pag-himaya sa Diyos. Ikaduha, karon ta mag-mature, karon ta magmahantong sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang mga tulong sa Diyos, kini-inyong din patalimugan, o kini ang makabahang nato, pag-alagad sa Ginoo. Kasi nga, tingin na pala kasulatan, duha ko tulong magkakatigong sa pag-alagad sa Ginoo, nalala siya sa atong talimugan. Amen. Ang pagkakanak ko ang kasinta sa Ginoo. Amen. Praise God. Nandam na ako sa pagkumati sa Puro Ginoo. Amen. Tanong ko rin yung personal. No? Tanong ko rin. Okay, kasi yung mga matanda, i-kapagsaran nyo. Kasi na ito Puro Ginoo. Marami ni Bangin mo sa biyaya sa mga Diyos. O ato kihata ang tanong-tanong mo. Nato pro sa pagkumati sa Puro Ginoo. Magkapunta ko rin sunan. Okay? Father, we thank you so much. Salamat Ginoo sa iyong grasya. Salamat Ginoo sa nalangkot namin sa tahanan. Kung pili ka dapat Ginoo, ang salamatan ng kasinungan sa mga pulong karoon na among pagkababatian. Ikaw, bless na ng karan, manalangin Ginoo ang among espiritu at pamangkin among espiritu. Among mapanglawas, Ginoo, katunay mga panalilan, kamag-ayo ni kung daghang salamat naman sa iyong pagbantan ako sa mga tulong karoon. Pinahagi sa lihok sa malang Espiritu. Lord, the Holy Spirit, mo'y mag-ahatag na mo o iyan ni alaw. Pinahagi sa pangalan ni Jesus, yung pong anak. Amen. Amen. Ready na ba tanan? Amen. Let's go. Tanong kayo kay Sunan, ay yun mo o kung ma-miss niyo ang punto ng mga Sunan, part sa ating mensahe, ma-miss ninyo mga Sunan ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay? Ay sa pabalik. Ay sa i-close ng mga kanila. Wala siya pabalik, wala siya magawas. Dili panahon karon sa pagbabalik. Dili panahon karon sa pagmati sa pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Okay, praise God. Hallelujah. Alam na tanan usa patutas pagmati sa pulong sa Ginoo. Karon atong isgutan ang mga prinsipyo. Principles of unity for migration. So, ay prinsipyo sa atong panaghiusan diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. So, kini prinsipyo mag-aisunan sa atong panaghiusa sa pag-alagad sa Ginoo. Mao kini ang labing mahinungdanon kaayo sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Amen. Dahil ako tumong kuyo mag-aisunan, hindi na kay tutog na simbahan. Hindi na kay tutog na recognize ka na member ka sa church, member ka sa ka organization, member ka sa hospital fellowship. Ang atong katayuan din yung mag-aisunan na mahimong ng member sa the body of Christ. Mahimong kang magkabahagi. United ka sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, ano na po katuyuan mga kaisunan? Bisa mo ngalan ang imong isudlan, bisa mo ka na mahistro. Basta you are united in the body of Christ. Mga kaisunan, you are part of the church. Now, mga kaisunan, Psalms 133 verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in
unity. Kung ano ang kaisunan? Verse 1. Ready, go. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, the brethren, unity niya karon pagkamaayo o pagkamalipayon kayo sa mga magsuon o brothers na mga buyo na nagpagkahido sa. This verse beautifully captures the divine approval and joy that result from unity among believers. It reminds us that unity is not only beneficial, but also pleasing to God Himself. So, not only beneficial our unity in Christ, not only beneficial, but also pleasing to God Himself, to God be the glory. So unity is derived from the Greek word his, meaning one. Okay. In the New Testament, it is used to describe a spiritual unity among believers. Ang sa quotations in the New Testament, describe kining ang unity, describe the spiritual unity among the believers. Kining panagiusa, i-describe kining para nato ang magtutuo diha ang Ginoo si Kristo. So, akong hibaluan makaigsunan and emphasizing the harmonious relationship. Ikaw na siya tinawag ko harmonious relationship that should exist within the body of Christ. So, Christ is the head and you are part of the body of Christ. So you are united in the body of Christ. We are united in the body of Christ. Nag-iusa kita makaisunan diha sa lawas ni Ginoo Hesus Kristo. Amen? Doon na ako lang sa pilang mga puntos ng kaisunan. Kung sa iyon ang mahimungdanon na nagtitawag o unity among believers. Ay doon na kanay katulungan makaisunan na ganyan ako panag-iusa diha sa kabalakad sa Ginoo. Tunay na po kayo ni siyang doon na ni siya palihog ko din ito dali. Doon na siya po kayo lugar ng kaisunan. Okay. First requirements for the unity among the believers. Okay. Okay. First is similar beliefs. Saan pong panag-iusa diha sa Ginoo? Bakit so na ikinahanglan ka na siya of similar beliefs? Nagkakapuyon kung nagkakapareho nga pagtuo. Amen. Diba? Kaya kung hindi kita magkahiusa sa atong pagtuo, hindi kita magkasinagtanay. Amen. Kung hindi kita magkasinagtanay, hindi kita magkauban. Kung hindi kita magkauban, magkaisunan, makita dito kauban mo magkaisunan sa paglalakad sa Ginoo. Ningon ang sa sayings na ningon na the same feathers flock together. So kung parehang ka o alpigo, magbantog mo sa usa-asa na, kaparehang mo palibog. So sa paglalakad sa Ginoo,
In the body of Christ, mga igsunan, we have a similar beliefs. Because the word similar having characteristics in common. Doon na kayo pamatasan ng in common, strictly comparable. Or number two, alike in substance or essentials. Ang itawag mag-igsunan o substance, kung tanawan mo na siya sa kahulugan, the word substance here is identity. What is your identity in the body of Christ? Are you part in the fellowship? Are you part in the body of Christ? So, mag-igsunan, doon na kayo identity, nakikitawag o essentials, kung sa ato pas pinasaya na siya, labing importante, kikinahanglan yun, labing mahinungdanon ang aking imong ako mapagtuo na magkakauyon ta dinhihinig pagkalagad sa Ginoo. Huwag kalinaw ang atong sana, huwag kalinaw ang atong pagkalagad kung hindi na magpareha o pagtuo. Amen? Diyan sa atong balay, kung lahing ka prinsipyo, ang bata lahing prinsipyo, ang asawa lahing prinsipyo, hindi kong magawa yun. So sa inabali ng Christ, dahil sa simbahan ng kaigsunan, kinahanglan yun nga magkakauyon ta. Kaya kung hindi ka magkakauyon ng kaigsunan, isod yun kayo na mupadayon ka sa pag-alala niya sa Ginoo. Example, wala ko ta. Kami si Pastor Dodo, wala ko eh. Wala ko, iminis Dodo na, mato ko si mo. Kami ko, mato ko kabaw. Ano ba? So lahi-lahi ang among resipyo, hindi ko ni magawan. Mato siya si mo, mato ko kabaw. So in the body of Christ, you believe the similar beliefs. Pag po na itong magkaisunan, kinahanglan yung bini na magkakabuyon na iha sa pag-alagan sa Ginoo. So believe the same things. Sige, nagtuo sa parehong na pangamutan. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Sanglit kami, nakabaton man sa maurang espiritu sa pagtuo. So, sagot diha sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, nakabaton kami man sa maurang espiritu. So, ang espiritu sa Ginoo, nabatunan sa usa, nabatunan sa usa, nabatunan sa usa, usa sila diha sa Ginoo. They are united in Christ. Nagkakahimusa sila diha sa Ginoo. O na ang ilang pag-alagad, wala problema kung nagsunod kaya nagkakahimusuan. Diba? So, letter B. This is one accord principle. One accord principle. Accord means in complete agreement with one mind and united way. So the word accord principle, it is a complete agreement. Nag-agree ka kung nagkasinapot din mo diha magkaigsunan. Diba? With one mind, usa ka una o usa ka united in way diha sa dalan na atong pagalaktan ng kaigsunan. Hello? Amen. Siguro masipuhin ka sa usa, hindi mo magkasinapot. Pero kung ikaw nagtuo sa Diyos, nagtuo po siya sa Diyos, siya nagtuo po sa Diyos, ito tanan na kahimusa sa nagtuo sa Diyos. Amen. Ang importante din ang kaigsunan, we have a similar beliefs. Acts chapter 1 verse 14, hindi silang tanan na nagpadayon sa pag-inusa. Acts 1:14, sa mga pag-amok. Kung silang tanan nagpadayon sa pag-inusa diha sa mga pag-amok. Kung sa inyo po, makalisunan sa Acts chapter 1 and Acts chapter 2. They were
filled with the Holy Spirit. Sometimes, we are not filled with the Holy Spirit because we are divided. Nagkakabahit-bahit na. Dili mo lunsad, dili mo kunsad ang balang Espiritu kung ang atong mga pagtuo nagbalisunan. Nagsulat ba? Balisunan. Lain-lain kung mga pagtuo. So kung paihan ang pagtuo ang kaisunan, paihan ang pagpahati niya sa panalagan ng kaisunan, then we are united in the body of Christ, then the blessings of God will come. The blessings of God will come. Kasi kung sa kasulatan, 2 or 3 gather together in my name. Kasi pag sagutan na, sa pagduha ko doon magagatigon sa akong ngalan na ako silang taliwala. Kasi pag sagutan na, nagkahirusa sila. Kung hindi sila pagkahirusa, hindi ko doon lang yun. Diba? Amen. Okay. So, talian na tanan. Letter C. The gathering together as one man. Ang pagtigong mga kaisunan, nagtigong kita o nag-gather kita as one man. Sa mata sa usa ka tao. Hebrews chapter 10 verse 25, let us not neglect meeting together. So, dili na to i-neglect ang atong meeting. Dili na to i-neglect ang atong panagtigom. Sa dili pagbiyak sa atong panagtigom. Kung umiyak ka sa panagtigom mga kaisunan, kung sa ibinin, ingon sa ginabuhat sa Biblia, hinunoa sa pagkasing sa usa-usa, o labi-labi na gayon, nga makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkakahinuon na. So, atong pagsimpa niya ay may karamutan kini sa pagmani sa Ginoo. Amen. Kaya atong pagsimpa kini atong pagmani sa simbahan, may karamutan kini nga ang paghukom sa Dios ay nagkakahinuon. Hallelujah. Kung saan mo pagpakaina sa usa ka tao nga nangalakan kanang kasi siya nangalakan sa Ginoo, kadtong tao nga padungay mo adto sa simbahan. Hello? Dalunay ang simba. Ano man ba kaisunan? Because the church is the only embassy of heaven. This is the only embassy of heaven. The church represents heaven. Ang simbahan nag-represent kini sa langit. Nag-isto kini pangalingit ng utang, nagsumti kini sa Diyos, nagsumti kini sa Ginoo, mga kaisunan, kung nagwali kini na sa Ginoo, kung nagpanagtigong kini sila, tungod kay sa Ginoo. So, dihan ka mga kaisunan. Now, hindi ka sila na yahay magkaluwasan, di ba? Yahay magkaluwasan, mahala na sila. Wahanang prinsipyo yun na mga kaisunan. Part ka sa body of Christ. Di ba? Pero kung imong usang kagamot, isang kagamot, di mo? Natunog ang imong isang kagamot, natunog pa sa tunay ng tunog. Ay, okay na nga, bahala na ng kamutan ka, kay karawan ng ako. Diba? Bahala ng kamutan ka, pinagtanan kayo ka. Di ka makaingon makaigsunan, kay kung sadihan matulog ka, maipigtahan ang tibuok mo una-una, ang imong kasing-kasing, bisang wala sila matulugan, masakitan ng mga kaigsunan. You are part in the body of Christ. Amen. Amen. So, ayaw yun pagbiyak sa kalantigo. Amen. Hallelujah. Kaya kung biyak ka sa kalantigo, makaisunan. Resulta ka na siya. Ngat ko sa ubiyak na ikaw. Amen. Kaya kitang estudyante ka o niya hindi magadahan absent.
Di ba? Hindi ka na mag-option. Yan, pag-sino ka sa imong nanay, kay magligya gulay, kay si pag-sino ka sa nanay, kay magligya isda. Okay, option ka. Yan, halos sa kanalo, pag-sino ka, kay Moni. Mga kaisunan, hapon na, kanina yung kaganahan sa eskwela. Ano man? Kaganahan ng mga kastuas. Mausap niya sa pagsipan nato diha sa Ginoo, sa pag-aralan nato sa Ginoo, kung mag-miss ninyo ang communication nikan sa Ginoo, mga kaisunan, maputol ang pulong sa Diyos, maputol ang pulong sa Diyos diha nimo, mawala diha nimo ang kanasing. Amen? Amen. Because in the body of Christ, there, we are relational. Kinahanglan mo na tayo tinawag o relasyon. Relasyon. Kung maputol ang iyong relasyon, wala yung kay ka na. So na, hindi mo magkay ka, hindi mo iyak. So na, wala kasi kung iyak ka nang di nakaganahan, hindi ka kita, ano na yung maghihiga-higa. Pero madugay kung mapigil ka gamay, mag-eksunan, bawalan ka sa iyong relasyon. O pa na sa paglalakad sa Ginoo, kung mawalan ka ng relasyon diha sa Ginoo, mag-eksunan, mawalan ka kagana sa paglalakad sa Ginoo. Amen. Ulit, amen ba? Amen. Okay, praise God, hallelujah. Number 2, one mind with the leader. Sa atong paglalakad sa Ginoo, usa ka, magkapusa kita diha sa Pangulo. One mind with the leader or the pastor. The same thing is as the leader or a pastor. The Lord said to Joshua, mingon si ang Ginoo kadto kay Joshua, go over this Jordan, you and all these people. So it means that there must be agreement with the leader. Ang imong paglalakad sa Ginoo, mga kaigsunan, dunay agreement with the leader, with the pastor. Ano ba kung ingon na dapat tayo mga kaigsunan na ikuldahan sa pastor? Dino ba siya? Maka-deserve ko. Di siya sa pastor. Now, tungkol kay, di siya ganahan siya ang forma, di siya ganahan siya ang sitwasyon. Pero kung gusto kang magalagad yung isakto yung sa Ginoo, mga kaigsunan, doon na tayo agreement with the leader. Amen. Amen. Masama na itong Joshua chapter 3 verse 1, kung si Joshua mibagon sa iyo sa kamuntabon o mipahawa sila sa Sitim o nangadto sa Jordan, siya o ang tanan mga anak sa Israel o namuyo sila dito sa wala pa manako. Huwag ipasagot sa mga kaigsunan, si Joshua o ang tanang mga anak sa Israel, nagkasabot sila na matabok sila sa Jordan. Amen. Amen. Jordan River is a flowing river. The water of Jordan symbolizing the Word of God. Nag-symbolize na sa pulong sa Ginoo. Ang pastor, si Joshua, o katanang membros at kakasalay sa mga kaigsunan, manabok sila sa Jordan. Hello? Amen. Manabok sila sa Jordan. Aron ang pulong sa Ginoo, mumutapon nila mga kaigsunan. Ang pulong sa Diyos, maghatag nila encouragement. Ang pulong sa Diyos, maghatag nila paglaom. Ang pulong sa Diyos, maghatag nila dayuhan. Amen. Pagtabok nila mga kaigsunan, pagtunog yun nila sa River of Jordan, ang Jordan na nabuak siya. Mikundang sa pag-agas. Inananglan mo sa Ginoo. When you are united in Christ, doon ay nilagong mahitabo mga kaigsunan. Amen. Hallelujah.
Amen. When you are united in Christ, there is miracles. Yes, amen. When you are united in Christ, there is blessing. Amen. Dunay panalangin mga kaigsunan. Dunay panang presence of God sa kinabuhi kanunay mga kaigsunan. No, mga kaigsunan. Nag-iyon ang balang kasulatan din mga kaigsunan. Ang tanang mga anak sa Israel o si Joshua na napok sila sa Jordan. 1 mile with the leader. So kung dili ka 1 mile with the leader of Exonan, yun ay problema yung kinabuhi. Yun ay problema. Why? Di ka padayon sa paglalakad sa Ginoo kung doon may problema sa iyong kinabuhi. While blessings mabot sa atong kinabuhi, kung disunited ang atong paglalakad diha sa Ginoo. Now, next is corporate brokenness. Katulo. Kung sa'yo pagkasabutin ni brokenness, corporate brokenness. Sa atong paglakaw sa Ginoo, sa atong paghirusa, doon na kita ginawag ng corporate brokenness. Because the word corporate means a form into an association or endued by the law, endued law with rights and liabilities of an individual. Ang kulong corporate na personan, usa ka kaporma sama sa association. Gihirusa. Daghang tao o gihirusa. Daghang tao na hirusa sa lawas ni Kristo. Daghang tao, lalaing tribo, lalaing ng mga kultura, apan nagkahirusa diha sa lawas ni Kristo. Amen. Brokenness, brokenness means the state of strong emotional pain that stops someone from living normal or healthy life. Nanan, ba't hindi mo kasakit? Naguba ka. Naguba ang imong kinabuhi. Naguba ang imong sanat pagkatao. Pero kung appeal ka sa body of Christ na personan, doon ay healing. Amen. Siguro wala man maguba ang imong lawas, aba naguba ang imong spiritual. Kung naguba ang imong spiritual na personan, dapat dikit ka sa lawas ni Kristo. Hello? Amen. Dikit ka sa lawas ni Kristo. Dikit ka sa association. Dikit ka sa body of Christ o church pagkaisunan. Kaya diha, adunay hilig nga maabot sa imong kinabuhi pagkaisunan. Amen. Amen? Amen. Corporate brokenness is the feeling the same way. Okay ang pagbati ka, nagkaparihara ang pagbati. Kung ibati mo nga, matog ang langit, ibati mo kung na kung matog langit. Kung ibati mo i-bless ka, ibati mo na kung i-bless mo Ginoo. Kung ibati mo nga, mauni, diha sa pag-alagad, ibati sa tanan pagkaisunan because we are united in the body of Christ. Amen. Kaya kung nagkabalinsugan ka pagkaisunan, hindi ka magpaparay sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Now, Philippians chapter 2 verse 2, hingpita ninyo ang akong kalipay, pinaagi sa inyong pag-awit, na magkasinabtanay. Hello? Amen. Yan, sumunod sa basa. Hingpita ninyo ang akong kalipay. Isang kalipay ni? Kalipay sa Ginoo. Amen. Pinaagi sa inyong pag-awit. Saan pag-awit? Pag-kinapit. Na magkasinabtanay. Amen. Hallelujah. Usahay din po magkasinabtanay sa isang decoration lang, sa ikulong yung pagkari, yung magkasinabtanay. Ang usa, ito, ang usa, white, ang usa, red. Hindi, kita magkasinabtanay. Hanggang na wala na yung decoration na ito.
Kaya ito ang sinanay. Amen. Pero kung nagsinanay ka, magkauyunay, magpapusog isa sa magpapuspon, pagkasinanay ka, dito ang atong pag-alagad sa Ginoo, kanunan tayo na nagsinanay. Amen. Nga nanagbaton sa samang pagbati. Magsinanay sa samang pagbati sa pagkikuma. Sa iyong pagkukma ni Ginoo. Kung tanan ka kukma sa Ginoo, sulusama ng tagkukma magkasunan, kukma sa Ginoo na nato. Amen. Hello? Kukma kay kukma sa Ginoo because love is one of the fruit of the Holy Spirit. Amen. Faith, hope, love is one of the fruits of the Holy Spirit. Siguro kung muna yung uma, papungaha ang uma magkaksunan, diha si Ginoo. Kaya kini padigugma, iya si Ginoo ni. Sa samang panguna-una o sa katuyuan. Samang una-una o katuyuan. Diha sa Ginoo mga kaksunan. Dito ang atong pag-alaman, diha sa Ginoo. Pero kung totoo, ay kung nagawa ko yung nakabigil sa inyo sa tao niya. Diba? Tanamay mo ang inyong nanawan. Dahil ising-ising mo, niya, kumanusipan, gumaglamano, niya, kabulit, Jesus na yun. Sister, lumano mo ito, pero ikinagi niya. Diba? Atas kayo, atas. Saan ito ba? Matog lagi mo, lain ng batasan. Ato ba ito lagi? Amen. Ano mga iksunan? Kaya, ano ito? Amen. Amen. Praise God. Number 8. Under this siya mga iksunan sa corporate brokenness. Proud folk. Cannot like break. Ito po, people siya. Proud people cannot like break. Isa na to. Ang garbuso na tao, dili yun makapangalagad sa Ginoo. Amen. Hello? Amen. Maging kayo ay garbuso din siya magkasunan. Wala yung garbuso ba? Amen. Wala ko. Amen. Hallelujah. Naray garbuso. Wala yung garbuso. Amen. Hallelujah. 1 John 2:16. Pamatin mo ang for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ang pangibog sa unod o ang pag-ibog sa mata, gago sa kinabuhi, dili iya sa amahan. Apan iya sa kalibutan. Amen. Wala na rin yung sunan. Amen? Amen. Praise God. Lust of the flesh. Kung basahon ang Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Lust of the flesh. Sabot nga pangibog sa ulo. Okay, verse 19. O dayat kaayo ang mga buhat sa ulo nga mao kini pakigilawas. Kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos, paglamat, mga dinuntanay, mga magbingkil, mga buko, sinusa, kapungot, iyahay, sinupakay, pagpundok, kasina, hubog, hubog, Kunyaga kahangak, o
O mga putana nga ingon ini, pasidaan ko kamo kasama sa ako na pinasidaan kanino kaniadto nga ang mga nagabuhat mga buhat sa mga butang dili pagkapadunod sa kingharian sa Dios. Dili ako ni pulong kini sa Ginoo. Amen. Kung sa mundo, last of flesh. Mga pangibog sa unong pagkaisunan. Amen. Dili lang po trok basa kay sigigo. Number 2, last of the eyes. Partly sa atong pag-alaman sa Ginoo. Amen. Last of the eyes, Romans chapter 1, verse 26 to 31. Tataas niya yung kursiglang. Kasama na ito, importante eh. Tungkol ni ining maong hinundan, itugyan sila sa Diyos ngadto sa pangibong nga makaulaw. Ang ilang mga kabuhayan na nagpusa sa kagamitan na dinunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan na supak sa tinaya. Verse 27. Kung sa mausap na paagi, ang mga lalaki na nagbiyak sa ilang tinuana, tinunay kalabutan ngadto sa babae kung nakapukot diha sa ilang pangibo, alang sa usap-usap, mga lalaki lalaki na nagpunay sa pagbuhat sa makaulaw o panagka ako diha sa ilang kaugalingon sa balos na agay sa ilang pagkakautan. Biblia na ito mga verse 28. Okay, na nagtuli man sila sa pagkila kaniya, ingon na Diyos, sila itungyan sa Diyos na ito sa pangunahuna kadautan o pagkawin na dili angay. Itungyan nila sa Ginoo. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. First, pagkadautan, kadalo, panghimaraon, sila puno sa kasina, pagpuno, paglalis, lances. Gangian, sila nga mga tabian, Krismosa, malibakon, manuntanan sa Diyos, mapasipalahon, mapahitaskon, andakan, tipok ng dautan, masupilon sa mga giniganan, humog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mapagis. Kung sabi siya, last of eyes. Resulta to sa last of the eyes. Amen? Amen. Matungkol na taglagi. Matungkol na sa kinamuhing walay nagkapusan. O ipon na sa Ginoo mga kaigsunan, we are united in the body of Christ. Hello? Amen. Sunod. Pride of life. Okay. Garbo. Awat may kaguso din yung person. Ano? Wala. Kaguso lang. Okay. Proverbs chapter 8 verse 13. Ang pagkahandog ng Jehovah maoy pagtungod sa nautan. Okay? Ang pagpagano o pagkamahitason o ang nautan nadahan o ang aron nga bakba maoy akong ginadala. That's pride. Amen. Amen. Ang garbo. Kung garboso ka, magkaisunan, isod ka na makalagad sa Ginoo. Amen. Salamat po sa uban na kanang paglita sa ato ka sa bisa mo sa professional, bisa mo sa sa imong kahimtang sa kalibutan sa imong trabaho. Apigyan po ba dito bisa tagitos nila kaupos? Sa ministry, sa paglagad sa Ginoo. Kung na siya makisunan, mukhang na ito ang garbos paglagad kung nalagad na sa Ginoo.
Karpo ini atong kinabuhi. Right? Ganun mo kaisunan, kay matutras pala ng suratan, ang ingon ini, wala yung makasunod sa gihari at sa langit. So, ini, makaisunan, Gideon company is needed. Why? Because in Gideon's time, the prophet told Israel that they should repent. Hello? Mingon ang Diyos, sa panahon ni Gideon, giingnan si propeta Gideon, at kinahanglan sila maghinusol. Maghinusol sila sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Repent, maghinusol. Because repentance, which means turning from sin to God. Iyaan yung sarap, padulong ka sa Ginoo, lisod ka sa Ginoo, and return to their God. Bumalik sila diha sa ilang Diyos. Ang taong karpuso, magkaisunan, nagpalayo ka na sa Diyos. Dahil mga tao na nakamuhan ko, ginawag ko, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, mga kaisunan, sutihan ko ikaw, kinahanglan ka repentance. Na kinahanglan ka pabalik sa Diyos. Kaya because their God was still able to save them. Na ang Diyos sa kanunay, makahimo sa pagluwas kanina. Tinuot na siya mga kaisunan, salvation is individual. But in the body of Christ, mga kaisunan, we need to be united. Magkahamusatak. Hallelujah. At tas katapusan ng kaisunan. Dwelling together. Dwelling together. The word dwelling means a place of residence or a place of habitation. Ang gitawag kining dwelling, usa ka gamit nga pulianan. Together means into companionship and close association. So, ikinahanglan pa kaisunan, diha sa gitawag o a place of residence of God. We need to have a close association and a close relationship in the body of Christ. Yan sa lawas ni Kristo, mga kaisunan. Pagkamusta, araw dito ang atong pagkalagay diha sa Ginoo. Praise God. Because unforgiveness, kailangan ng expression sa ako pastor, sa gawa, sabi siya na, ang unforgiveness daw, duha ko ng kataga na, itaga ko ng dili sa imong bigas nito. Kanya, dumitaga ang tumoy na nylon. Yang tumoy niya na po, may taga po, itaga po sa imong dili. Puk. So, kung dili ka magpasayo sa imong isip na tao, mga kaibigan, sama to nga, sakit ka din kayo mga unang. Sakit kayo mga ang kanunay ito na pagkira mo, di ka makatulog, nasubok ka niya, di ka makatulog, nagpupok ka niya, nagpupok ka siya, musubok ka, di ba? Musubok ka mo kanta, hallelujah. Permutaan ka ba siya musubok ka, di ba? Pero kung ipurgin mo kaisunan, ang tao ng taga, katupok niya, ang tagawang kagawasan sa kadalagan diha sa Ginoo, mga kaibigan. Dapat ang Ginoo mo siya. Amen. Sulit kayo nga ginautan ka na, ginubog ka na, ilisod yung kayo nga kung mag-uli niya. Ikaw mo, orin ka na makaisunan.
Kung mo may hinungdan na may impyerno ka, doon na siya, pasaylo. Ano mapapanayin ka sa pagkakalaan sa Ginoo? Kaya kung dili ka, pagkasunan, maura na mamunod mo, natto sa impyerno ng walay katapusan. Dili kaya, go to church. Ang pagkanto sa simbahan, dili para mahimo kang Kristohan. Ginoon? Ang pagkanto sa simbahan, dili ka na para mahimo kang Kristohan. Saan ka mahimo kang Kristohanon? Dawan ka si Jesus. Bigyan mo na, simbahan ko ka kung kaimain na lang, yawat na yung musik ko. Ilagay ko, dili na mo akong prinsipyo. Saan ka ilagay ka? Ay pasaylo sa Ginoo, budoon ka sa Ginoo, kunya, ay pasaylo dito, ay musulod ka sa simbahan. Ayun ang prinsipyo ka, musulod ko sa simbahan ang paluwas ko, musulod ko sa simbahan aron makamadong ng kaluwasan, no? So yun na siya mag-aksyonan. Si Kristo lang may anong kaluwasan. Hallelujah. So permanent relationship. Nagkinahanglan ka mag-aksyonan o permanent relationship. Ayaw ka mong pagpaangay sa inyong pagalingong kauban sa mga dili mga magtuloo. Wala mo reaksyonan. Ayaw ka mong pagpahiangay sa inyong pagalingong kauban sa mga dili magtuloo. Diha sa maorang usa kay yugo. Kaya kung sa may pakikumayang kukuyuhan, pakikuyaman sa kung pagkamatarong kung sa kalautan. Kung sa may pagkikabitan sa kahayag o sa nagingin. So mga Kristohanon, muwali sa mga taong na dili Kristohanon. Pero kung imo nang ibarkada ang mga dili Kristohanon, mga Kristohanon, grabe na to, ikaw, magkikuman na sa mga dili Kristohanon, gusto kayo ang ilang mga amigo na kayo. Ikaw, nagsipas kayo, siya wala nagsipas kayo. May posibilidad ka, madali ka sa iyong mga offer. Di ba? Katong tao, hindi Kristohano, bisyoso na to. Di ba? Dili tungkol kayo, dili na ito watos mga dili, mga magtotoo. At ito nagyapon. Pero, mangita ka amigo, kanang pareha mo. Pareha mo kung pagturo. Amen? Amen. Pareha mo paglagad. Kaya pareha man mo pagturo. Kaya ang iyong best friend, walang mangalagad sa Ginoo, sigurado kung makaiksunan. Mayroon padala mo. Kasi ikaw madala. Madala ka. Ikaw madala ka. So, permanent relationship. Next is, there must be a covenant community. Kasi pagsabot na ng covenant community. Covenant community that is functioning according to God's pattern. Kinihatong komunidad ng kaigsunan, himuon na itong sa gitawag ko God's pattern is a healthy environment for the rising of covenant children. As they grew up, they will be surrounded by examples of what it means to be a godly man or woman. Ang inyong balay, himuon na siya itawag o covenant community. Diba? Inyong style sa inyong what kind of music you hear. Sa music you kumito, sa inyong church, sa inyong balay. Ito ba mga music yung mapupugap? O kada ba mga pressure worship, yun na yung i-para. Amen. Kaya kung nag-ibong kadakantahon, kanta ka sa Domingo o pressure worship, sa praise worship, yan sa gawas, makanta ka o mga worldly. You are not in the covenant community. Kasi kasuhan mo ka. Hindi kaya mo kumanta. Hindi mo ka siya. Hindi mo kumanta sa Diyos. Mas active ka sa mga tao, mga lagay sa Ginoo. Madami na iyong wala ka diya sa katawag o covenant community.
Kung sa ba, istad sa inyong panimalay, panimalay pa sa nakastuhan mo nila ka. Hello? Amen. Ay, akong balay, sa bada, itong pusuti. Tapukanan pa sa madautan. O tapukanan pa sa mga graffiti. Tapukanan pa sa mga Venezuela. Ano na siya? Amen. Amen. Kung saan ang environment sa sulod, mga kaisubunan, sa iyong balay, makapatid ba ka o thank you Lord, makapatid ka, hallelujah. Kung sino ka makapatid ka, mga puro kalikas, kasi ikaw ka. Pero Kristoano ka, di ba? Amen. Amen. So, sa ba, sige ba? Huwag kayo mataan eh. Ako may bata na yawa. Buang ka ba? Yes. Mga Kristohanon, mga baba sa Kristohanon, dinagay sa balay. Mo invite ka ng mga demons. Mo invite ka ng mga nautan. At kung invite mo kayo mga eksunan, wala ka sa kanilang ginawa o covenant community. Hello? Amen. Inahalan ka, mahalakad ka sa Ginoo. Kung doon na may problema mga eksunan, kung doon na may mga destructive na kahit ka, putong may kasigin, Lord, sorry Lord, sa amin ni Ginoo. Ano sabi? Amen. Pero, abot yung panahon nga, grabe na yung problema. Dahil na simba. At na rin sila, nanginom ka pa wala hukum ba? Kristohano, tigsimba. Tig-hallelujah, tig-hallelujah. O presto. Dili ka makatunhay sa paglalagay sa Ginoo. Amen? Amen. Asuri lang ka, inanaan ko, nililihan ka kaisunan. Gusto ko magpatyota sa paglalagay sa Ginoo. Amen? Kung ginagawa din yung kaisunan, kanipanin yun. Hindi ko malay, ano ba kung simbahan dito? Okay na. Basta na, okay. Kinit. Tanan. Ato mag-isip. Bro, yun na to. Amen. Pego. Ang pego yun. Mag-bless na si Ginoo. Okay? Ang natuyo na ito nini, mag-mature ka, aron ta, adunay, kausapan. Amen. Doon na tayo changes. Amen. Mausap na diha sa Ginoo. Kantaon kung mausap diha sa Ginoo, hingon mo lang ang sulatan, makapatulong ng dalawasan. Amen. Ng Kristo. Tinuod si Kristo manuluwas. Kung namingo ko ng kalang kasulatan, work out your own salvation. Pantayin, trabahuin ang imong kaugalin mong kalawasan. Ano ba ang kalawasan diha ng Kristo? Pero ano mo matimanong? Amen? Matimanong na to atong kalawasan. Kung saan na to, na makabatong ka sa tunay na paglalakad diha sa Ginoo. Lampakan na itong years pa rin. Katutok, murag init na kayo itong topic ba kayo. Dapat sila na dahil pag-ong ikasal. Pag-minyo ba? Kunya pagbalay kayo ni Kuyan, hindi sila umablik. So, may balhin sila sa kabalay, magtanong medyo putang nila. Tapos sila na, bago ninyo. Karon, pag saan ka nalito makaisunan, nag-breakfast na sila. Ang ilalagay sa kilid sa bintana. Diyan ko kasama, sabihin mo to, layan mo ng lati mo, sabihin ano, sabihin ko din, babae ko. Kanya, hindi siya, darling, na may babae niya nga ng labas, makita mo sa bintana, na doon ay babae dito ng halay, sa iyahan mga nilabahan. Hukaw, hindi kayo ng nilabahan. Yan. Ikaw, mayroon ko yung bata ka. Sabi mo na, tilapon ka na. Moto nga, ako po na po, namakon po sila dito.
Nakita na po niya kung tigulang babae ka, darling, kung kayo kayo na niya nilaban, kung sa kanila paglabanan, siya tigulang labanan. Sabi na sa iyo, ate lang mo diha. Ikatulong ka at lawa kay Sunan, maaw na mo sila. Siya pagtanaw niya, pinlo, naman kayo ang ngayon nilaban. Isa kay katulong niya sa paglaba. Yun na yung sa iyo sa puntan ng mata ko. Ako ang pininduan ang bintana na to. Nahugaw mo ito kayo. Kasi nakuha ninyo ang tungkol mag-eksunan. Wala sa nilawahan na sa bintana sa inyong pagtanaw. Amen? Lubog kayo ang inyong pagtanaw sa isikataw. Tiluhin kung kinabuhi mag-eksunan. Parang ka mapanayon sa paglalagay sa Ginoo. Amen. Kasi hindi ka kumantay, sister o anak, wala ka malulubog kayo ang inyong bintana. Amen. Lubog kayo ang inyong kinabuhi. Ihindungan sa bana. May na kayang bana kayo naghindok. O naghindok siya, nahiyang na ng asawa. Tinabagay mag-aksyonan, ihang sa paglalagay sa Ginoo. Dito na matuta sa pagkasalamat, ihang sa Ginoo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ayaw pagpupumi, ayaw pagpukum sa uban, sa imong pagtanaw, sa imong pagtanaw, depende sa kahugaw sa imong kinabuhi. Kung hitlog ka mag-aksyonan, bisag kung saan sa kahugaw, makainong na ako'y. Mahidlog ka siya sa kahong sa Ginoo. Ginigalawa ang atong pagkahiusa niya sa Ginoo, ikinahanglan niyo yung mag-aksyonan. Sabi niyo mag-aksyonan, naging si Kristo, katapusan ng panahon, mula ang naghangay mga minik ng mga propeta, kera dito, upubang ang mga kadalaman. Nakabato ko sa news mag-aksyonan. Dito sa Pilipinas, karon, dito sa Surigao, nagpula na ang mga minik ng mga propeta. Gusto ko na sa gobyerno. Nakain mo ba? O hindi ang ingon sa Biblia. Kaya in the last days, mga minik ng mga propeta, manggawas na, kung pagpailan na sila, ginagawa. O nanata sa katapusan panahon ng aksyonan. Hindi na ito hihimo, hindi wala tawag apil kung mga social gathering. Wala apil kung mga sumbang mga gatherings na wala. Organization wala. We are here as the body of Christ. Ito ang talawas ni Kristo. Padayon siya sa paglalakad sa Ginoo, nangingon ng revelation. Ang katong nabuhat o nautan, papadayon na siya buhat. Katong naghimo mayo, papadayon na siya himo mayo. Kaya kita tanan, matubang ra sa hukom sa Diyos. Ikaw naghimo mayo, padayon na sa maghimo mayo. Kaya tagaan ka reward sa Ginoo. Pag-isunan, hindi pa naghimo din nagawa ng isunan, ako kay iklalagutan sa atong pamalalay sa Ginoo. Ang mga mensahe, hindi ni ako pag-isunan. Ako, itugyan sa Ginoo sa mga pulong. Ako nasulti sa pulong, hindi ka sa malamang sulatan. Ikaw lang ko, hindi kami sa Ginoo. Kung kini mga pulong, makapausap sa atong kinabuhi. Kung kini pulong, makapabless sa atong kinabuhi. Mga kaitsunan. Sa mga nagsulog kita sa atong paglalagad, hining kinabuhi ang mga kaitsunan. Sundo na to ang mga malawang sa Diyos. Si Kristo ang atong ulo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dapat makawin ng action na this is my desire. This is my desire. Hallelujah. Paligid ko ang utang ng mga. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh yes, Lord. This is my desire to
Ginoo, imo ko Ginoo dito. Igamit sa Ginoo sa pagsasay niya. Ang iyong mga pulo, daring tunghanan, pag-ausap sa Ginoo sa tao. Lord, natumalay ka mag-inusol, papasok pa rin ito, inusol na tao. Kaya ulahin natin ang tanan. Kung panahon, nananamig sa katapusan ng panahon. Kung kami tanan, matubang diha sa inyong Kung kami tanan, Lord, matubang diha, Lord, sa iyong trono. Mahalang pusay sa tanan ng mong ginahimo, dinipalitan. Sulbat ito ang among pakiuso, pagpasok sa among kapasan sa tanan. Pasay mo kami Ginoo sa tanan ng mga kapagdalutan sa among ginahimo. Lord, ang ngayon ako, biyan. Ang ngayon ako, dilihin mo. Ang ngayon ako, magpusan ng mga kapag sa paglalakad, biyan ng Ginoo. Kung tumanong ka na mo, Lord, sa among paglalakad, kaya ihagin mo, Ginoo, anak ang katagpawan. Ihagin mo sa paglalakad, ihagin mo ang tanan ng Diyos, ang magbalik sa kami. Ihagin sa lawas ng Kristo. Salamat Ginoo sa mga pulong Ginoo. Sinigay ito. Hallelujah. Praise God. Ako makaisura ng mga tinhing tungkol sa mga kapulian sa kinabuhi. Salamat Lord sa kaiwan sa mga karating. Lord, hallelujah. Nasa hospital, nasa paglalay. Lord, salamat sa kaiwan Ginoo. Salamat Ginoo sa nakakala Ginoo. Kung nagpapabisita ka silang kinabuhi. Nagpapabisita ka sa fellowship because ang development Ginoo ang kinahanglan ay yung part sila sa fellowship. Kaya ang fellowship is the body of Christ. Lord, ang ginagawa ang among environment ito sa mga ang ibabaw sa ang among simbahan sa among papanimalay Ginoo. Ikaw sa control ka ng Ginoo. Hallelujah. Dahil mo sa kasunod. Praise God. Sa tanong makulit kami nagtitigilong. Bless ang tanan. Ikan sa mabala at sa ringan ko. Sa galang samahan, sa alam sa Espiritu. In Jesus' name. Amen. Kapag ang Ginoo. Nagtanan kayo sa natin ng announcement. Announcement sa kagabi. Walay fellowship sa mga young people karon guys ay mga silang pigment to sa hospital ako rin nyo ang mga women sa syndrome sa Saturday. Wala pa. Sunod na lang. Sa sunod, dili ko ka kaya naman sila abi man ang hapon ang kanang inapil mo karon sa Saturday lang ay siguro okay ko sa abi kami na nang padayon atong sa mga women's naantay ibutang ka first Sunday, second, third, fourth ano ay atong iwan ibutang nato kay ang alang sa hawa ang sayod no ang first Sunday, panihol ang sa